Hello guys, welcome to YouTube channel. So ngayon panoorin natin tong ah, Itim na Araw to Teachers Horror Story Tagalog Animated. So ngayon tara, let's go guys, panoorin natin to. O nga pala guys, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe, like, comment, at huwag nyo rin kakalimutan pindutin ang notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko pang video. So let's go guys, panoorin itong Araw na Itim. Let's go. Tawagin niyo na lamang po akong Ma'am Glenda. Isa akong guro sa isang pampublikong paaralan sa Bulacan. Nang mapanood ko sa YouTube ang kwento tungkol sa mga nakakatakot na karanasan, ay naisipan kong ibahagi ang tunay at nakakatakot kong naranasan. Nangyari lamang ito noong ikalawang araw ng Enero, taong kasalukuyan. Grade 10 student ang mga hawak kong klase. Kasalukuyan kong pinapaliwanag sa kanila noon ang tungkol sa nalalapit nilang pagsusulit. Nasa kalagitnaan na ako nang biglang mamatay sindi ang koneksyon ng dalawa sa mga estudyante ko, sina Arnold at Aris. Natigilan ako sa pagdidiscuss dahil hinintay ko sila hanggang sa maging maayos ang kanilang internet connection. Nang makabalik sila, muli akong nagsimula. Naka-on cam na lahat, kaya nakikita ko ang mga estudyante ko. Natigilan ako nang mapansin ko sina Arnold at Aris. Kinilabutan ako at ilang beses din akong napakurap. Parang may nakatayong kung sinong nakaitim sa kanilang likuran. May pagkakataon pang parang may malaking anino na dumadaan-daan sa kanilang likuran. Hindi ko na lang pinansin noong una. Tinuloy ko ang discussion. Maya-maya ay ilan sa mga estudyante ko ang nagsigawan. Hindi ko rin maiwasang hindi mapasigaw dahil sa nakita ko. Sina Arnold at Aris, malinaw na nakalitaw sila sa screen ng laptop ko. Pero wala silang ulo. Ilan sa mga estudyante ko ang napansin din yun. Gumapang yung kilabot sa amin. First time kong naranasan yun, kaya sobrang natakot ako. Isa-isang nag-log out ang mga estudyante ko. Tinigil ko na rin muna ang discussion. Ilang araw pagkatapos nun, ay nabalitaan namin na si Arnold daw ay naaksidente sa motor. Dead on arrival nang dalhin sa ospital. Tapos si Aris naman, 5 araw lang ang pagitan kay Arnold, ay namatay din. Nalunod daw sa ilog. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Mahal ko ang mga estudyante ko, Sir Neb, kaya sobrang nalungkot ako. Sinabihan ko naman sila na huwag na munang lalabas ng bahay dahil hindi maganda ang pamahiin na nakita namin na wala nga silang ulo. Ilang araw mula noon, nagklase ulit kami. Virtual class ulit. Lahat kami ay malungkot at nagdadalamhati para sa dalawang pumanaw. Makalipas ang ilang minuto, humagulgol ang isa kong estudyante. Parang takot na takot siya dahil nakatakip pa ang palad niya sa kanyang mga mata. Nung tanungin ko kung napano siya, hindi siya sumagot. Maya-maya, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Ma'am, nakita ko pong nakaupo sa tabi mo sina Aris at Arnold kanina. Nabitawan ko ang cellphone ko dahil sa takot. Nagdasal na lang ako. Pinagdasal ko ang kanilang mga kaluluwa. Ngayong sinusulat ko ang kwentong ito, ay matinding kalungkutan pa rin ang nararamdaman ko. Sana kayong nakikinig, tulungan niyo kong ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa. Binahagi ko ito para hindi manakot, kundi para humingi ng tulong. Sama-sama nawa natin silang ipagdasal para tuluyan na silang matahimik. Kilabot ko giso. Kilabot ko giso.
Itago niyo po ako sa pangalang Nandi. Isa akong science teacher dati, pero hindi kalaunan ay naging head teacher na. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng paaralan kung saan ako nagseserbisyo para na rin hindi matakot ang mga estudyante at iba pang mga guro. November 2014, nagpunta ako sa principal's office para magbigay ng report sa principal. Pagkatapos kong kumatok, ay binuksan ko na ang pinto. Nasa bungad pa lang ako, ay dinig na dinig ko na ang tunog ng makinilya. Napakunot noo ako nang makitang wala roon ang principal. Tumingin ako sa paligid. Alam niyo guys, ganyan yung gusto kong mga pinapanood. Pero, hindi ko kakayanin. Nakita ko sa sulok ang isang makinilya o typewriter. Sa pagkakaalam ko ay hindi na yun ginagamit. May mga computer naman kasi sa loob ng office, kaya na-stuck na ang makinilya roon. Hindi na rin yun gumagana. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa makinilya. Nang makalapit ako, ay napaatras ako sa pagkagulat. Kitang-kita ko kung paanong gumagalaw mag-isa ang pindutan yon. Bawat paglubog ng mga pindutan ay naglilikha ng ingay. Para bang namalikmata lang ako dahil pagkurap ko, nawala na yung tunog at tumigil na rin ang paggalaw nyon. Narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto at muling pagsara nito. Akala ko ay si Madam Principal ang pumasok. Paglingon ko, walang tao. Mag-isa pa rin ako sa loob ng office. Naglakad ako palapit sa banyo ng principal para tignan kung naroon si Madam. Wala siya roon. Nang mapatingin ako sa gawi kung nasaan naroon yung lumang makinilya, doon na ako halos takasan ng bait. Nakita ko ang isang duguang lalaki na nakasuot ng unipormeng pangguro. Nakaupo ito sa harapan ng makinilya at may kung anong tinitipa roon. Narinig ko ulit yung tunog ng makinilya. Parang naestatwa ako, Sir Neb. Wala akong magawa kundi titigan ang duguang lalaki. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, pero batay sa kilos niya ay puno ito ng kalungkutan. Muling bumukas ang pinto. Napaiktad ako dahil sa gulat. Sa pagkakataong yun, ay si Madam Principal na ang dumating. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Agad niya akong tinanong kung bakit namumutla raw ako at pawis na pawis. Agad kong kinuwento sa kanya yung nakita ko. Tumitig siya ng matagal sa akin bago siya nagsalita. Ang makinilya na yon ay pagmamay-ari ng dating punong guro ng eskwelahan. Hindi raw nila maitapon yun o maibenta dahil yun na lamang ang natitirang alaala ng dating mabait na principal. Ang lalaking nagbuwis ng buhay para sa isang estudyante na dapat sana ay masasagasaan. Tinulak daw niya papunta sa gilid ng daan ang bata, kaya naman siya ang napuruhan ng kotse. Muli akong napatingin sa makinilya. Wala na ang multo ng dating principal, kaya naman nawala na rin ang takot na nararamdaman ko. Napalitan yon ng awa at paghanga sa dating punong guro. Si Elena. Elena guys, bago to. Kamusta po, Sir Neb? At sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta, magbabahagi ako ng karanasan ko. Tawagin niyo po akong Teacher Delphine. Pero sa ngayon po, ay retirado na ako. Hindi na nagtuturo. Ang karanasan ko ay nangyari nasa 20 taon na ang nakakaraan. Medyo bata pa ako noon at baguhan pa lang sa pagtuturo. Marami pa akong buhok ng mga panahon na yon. Siguro sa 23 years na experience ko sa pagtuturo, ito ang pinaka hindi ko makakalimutan. Mga grade 5 ang tinuturuan ko noon. May isa akong estudyante noon na ang pangalan ay Elena. Sa totoo lang, isa sa mga matatalino sa klase ang batang yon.
Pero makalipas ang ilang linggo sa school year na yon, napansin ko kaagad na may kakaiba sa bata. Minsan maayos naman at makikita mong masayahin siya. Pero may mga araw na makikita mong tulala ito ni hindi nakikipag-usap sa mga kaklase. Medyo naalarma ako kasi baka may matinding pinagdaraanan. Pagdating ng PTA meeting, tinanong ko ang nanay niya. Pero sabi lang nito, wala naman daw. Bugnutin lang daw talaga ang anak niya. Kaya pinabayaan ko na lang. Isang araw, maaga akong dumating sa classroom. May mga test papers pa kasi akong hindi na-chechekan. Pagdating ko sa room, nagulat ako kasi nasa labas si Elena. Nagtanong ako kung bakit napaaga rin yata siya kasi ilang oras pa bago ang klase namin. Hindi sumagot si Elena. Pero nakita kong hindi niya mapigilan ang luha niya. Nang mga oras na yon, Boss Neb, gusto kong mag-open up siya sa akin kasi alam kong may problema ang bata. Sinabihan ko siya na maupo muna at bubuksan ko ang classroom. Tumangulang sa akin si Elena. So tumalikod ako. Binuksan ang classroom, nilapag ang mga gamit ko sa table. Tapos binalikan ko si Elena sa labas. Ayaw kong kaming dalawa lang sa loob ng classroom kasi baka ma-issue kami. Lalo na madalas ang ganong kaso sa eskwelahang yon nung mga panahon na yon. Mahirap na, baka pag-isipan ako ng masama. Pero paglabas ko ng classroom, wala na si Elena doon sa pwesto niya. Sinubukan kong hanapin, pero wala talaga. Maya-maya nagdatingan na yung ibang mga classmates niya. Pero si Elena, hindi na bumalik. Hanggang sa matapos ang klase namin, hindi na siya pumasok. Bandang hapon, nagkagulo ang faculty office. Nanlambot ako sa binalita nila. Si Elena raw, patay na. Nagpakamatay ang bata. Pero mas nangilabot ako nung sabihin nila na kaninang madaling araw pa nakita ang bangkay niya at malamang gabi ito nagpakamatay. Nakipaglamay kaming mga estudyante at teachers noon. Napansin ko wala yung nanay niya. Mga kamag-anak lang nila ang nakausap namin. At doon nga namin nalaman na kaya pala nagpakamatay si Elena ay dahil matagal na siyang ginagalaw ng stepfather niya na nung time na yon ay nagtatago na. Ang masama pa nito, Sir Neb, yung nanay ni Elena ay sumama pa doon sa lalaki para bang walang pakialam sa nangyari sa anak niya. Naniniwala ako na kaluluwa ni Elena ang nakita ko sa classroom. Bagay yun na hindi ko naman kinatakot kasi sa totoo lang po, Boss Neb, sobrang nanghihinayang ako. Sana natulungan ko si Elena. Napayuhan ko man lang sana o nadamayan sa pinagdaraanan niya. Sa huling sandali, mas pinili ng kaluluwa niyang manatili na lang sa classroom kaysa sa sarili niyang bahay. So yun guys, grabe yung kilabot kanina. Yung unang palang talagang kinilabutan na ako. Tumindig yung balahibo ko. So guys, i-upload ko na lang tong video na to and sana supportahan nyo ako at huwag nyo kalilimutan mag-like, subscribe, tsaka mag-share na rin kayo at pagtitin nyo rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood ng Araw ng Itim. So thank you guys.